ikaw na naglilingkod. Ako'y nalulungkot sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid. Officially declaring our withdrawal of support. Gawin lang ho natin Dakila, ikaw ang kahilingan ng sambayanang Pilipino. Hanggang panagutan ang lahat na magiging resulta ng aksyon ito. Bayaning Pilipino. Magandang hapon Pilipinas, sa ngalan po ng aking mga kabrigada, ako si Jessica Soho. Live po tayo mula dito sa Studio 2 ng GMA Network Center. Samahan niyo po kami kasama ang aking mga kabrigada at buong puwersa ng GMA News and Public Affairs at ihahatid po namin sa inyo ng buong buo ang mga naging kaganapan sa makasaysayang People Power 2 na nag-umpisa sa pag-aaklas sa Senado hanggang sa humantong sa lansangan. Kasabay ng pagsikat ng araw, unti-unti na rin naghanda ang mga relihista para sa kanilang pakay sa araw na ito. Eksaktong alas 6 ng umaga, sabay-sabay na nagmarcha patungong Malacanang ang halos kalahati ng mga tao sa EDSA Shrine. Samantalang ang mga naiwan ay matahimik na nagdasal para sa mapayapang katuparan ng kanilang layunin na pagbitiwin si Pangulong Joseph Estrada ngayon ding araw na ito. Habang patungo ang mga anti-ERAP sa Menjola, patuloy namang nababawasan ang mga pro-ERAP doon. Ang iba'y dahil sa pagkadismaya, samantalang ang iba'y dahil na rin sa pakiusap ni Presidential son J.B. Ejercito. Pero nanatili pa rin ang ilang pang mga hardcore ERAP loyalists. Hinimok silang manatili ng kanilang mga lider, gaya ni Attorney Oliver Lozano. Sinasabi ng mga pro. Naging alerto naman ang mga pulis sa Menjola. Binarikadahan nila ang lugar upang maiwasan ang paghaharap ng mga pro at anti-ERAP. Nagbigay ng pahayag si Chief Justice Hilario Davide Jr. Itinakda ang panunumpa ni Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo pagsapit ng alas 12 ng hapon. Salus Populi, Salus Lex. Ibig sabihin, Supreme Law is the welfare of the people. Ito ang nais na masunod ng sambayanan. Samantala, sari-saring balita ang kumalat. Nagbigay na daw ng resignation si ERAP kay Executive Secretary Edgardo Angara. Nilisan na daw ng First Family ang presidential residence. Mga balitang kalaunay, pinabulaanan rin ng Malacanang at sa Miyerkules pa raw, balak mag-step down ni Estrada. Samantala, alas 12 ng tanghali kanina, nanumpa na si Gloria Macapagal Arroyo bilang ika-14 na Pangulo ng ating bansa sa harapan ng libo-libong tao sa EDSA Shrine. Matapos ang panunumpa sa EDSA Shrine, nagpalabas na ng press statement ang Malacanang. Naglalaman ng pagdududa ni Estrada sa legalidad ng pagkakaluklok sa pagkapangulo ni Arroyo. Yan ang nakunan nga Dakong alauna ng hapon kanina, namataan ng GMA7 sakay ng barge sina General Angelo Reyes at General Jose Calimlim kasamang ilang PSG upang sunduin sa presidential residence sa Malacanang si dati ng Pangulong Joseph Estrada. Pasado alas 2, nasaksihan ng sambayanan ang pamamaalam ni dating Pangulong Estrada kasama ang First Family sa kanyang mga cabinet secretaries at mga presidential guards. Sabi sa atin kanina ay talagang naubos na raw ang luha ng unang binan sa kaiiyak dahil nga sa nangyari First Family at ang kanyang, yung mga ibang lalaki sa likod niya, maliban kanina General Reyes at General Calimlim, ay yung kanyang mga military aide camp. Pakikita niya naman, mukhang ipinapakita pa rin ng Pangulo na masaya pa rin siya, kinakawayan niya. Ang kinakawayan niya, yung mga PSG pa rin niya at yung mga natitira. Talaga ho namang napakabilis na mga pangyayari sa loob ng linggong ito, sa loob po ng 4 na araw mula po nung magbotohan sa Senado hanggang sa magkaroon po ng People Power 2 dun po sa EDSA at sa araw nga po na ito na nagkaroon po tayo ng bagong presidente habang na maalam po naman si dating Pangulong ERAP Estrada. Magbabalik po ang Brigada 7, huwag po kayong aalis. Alam nyo ho, sa loob ng araw na ito, ang isa ho sa mga pinakabinantayang lugar
ay wala pong iba kundi ang Malacanang. Dahil sa araw nga pong ito ay nakita natin ang panunumpa ng bagong Pangulo ng Pilipinas at ang pamamaalam naman ni Pangulong Joseph Estrada sa Malacanang. Saksi sa mga madrama at makasaysayang pangyayari po doon mula pa ho kagabi. Si DJ Santa Ana. DJ, kumusta ka na? Okay lang, Jessica. At least dito ngayon sa Malacanang ay tahimik na. Hindi na masyadong narag. Kung sasabihin natin, wala na masyadong tao. Ang naiwan na lang dito sa Malacanang at sa presidential residence ay ang Presidential Security Group. Dumating po, may nagsabi sa may dumating po ang mga security detail ni Vice President Arroyo para siguro makipag-coordinate or makipag-usap dito sa PSG. Hindi pa alam kung kailan lilipat dito si bagong Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, pero ang transition team ay magsisimula na lang magtrabaho para paglipat di lang ng bagong tahanan, kundi ng bagong team ni President Arroyo. Kanina umaga ay, buong araw to ay naging emosyonal para sa Malacanang. Puno ng emosyonal at puno ng paghinakit sa pag-alis ni President Joseph Ejercito Estrada sa Malacanang kaninang hapon. Ito ang chronology of events na nag-lead to the departure of President Estrada. Gabi pala, kanina umaga pa lang, nag-meeting na sina former Defense Secretary Leonardo de Villa, si Attorney Renato Corona at si former Senator Bert Romulo upang pag-usapan yung pag-alis ni President Estrada. At bandang hapon, ito nga, lumabas si President Estrada mula sa presidential residence, nagpaalam sa kanyang mga cabinet secretaries katulad ni DNR Secretary Ciriles, Labor Secretary Benedino Laguesma, Health Secretary Alfredo Romualdez, at Energy Secretary Chauki at Public Works Secretary Hilat. At dito nagpaalam rin siya sa mga makakaibigan niya bago siya sumakay dito sa barge na nakadaong sa tabi ng Malacanang. Sinundo siya ni Armed Forces Chief of Staff General Angelo Reyes at Deputy Armed Forces Chief of Staff General Jose Calimlim. Dito nagsisigaw si Pangulong Estrada sa nagpapasalamat sa mga tao sa kanyang pagsuporta at nagmamahalan siya. Hindi bahid sa kanyang mukha dito ang kanyang paglungkot, pero bahid sa miyembro ng kanyang pamilya, katulad ni Jackie, ni JV, at ni Jinggoy, katulad ni Jude. Nangiyak sila bago nung sumakay sila sa barge patungo sa kabila. At ito ang huling saludo ni General Reyes kay President Estrada at pagpaalam at dito nagpasalamat si Mr. Estrada kay General Reyes sa lahat ng tulong. At dito naging emosyonal ang kanilang farewell dahil bago makasakay ng kotse si President Estrada ay meron ditong mga sasabihin yung mga pamilya ng mga PSG personnel na umiyak dahil nalulungkot sila sa pag-alis ni President Estrada. Dito hindi napigilan ito, katulad ng mga tao ito, gustong makalapit, makayakap ang Pangulo at magpaalam. Itong babae ito naging kay San Juan Mayor Jinggoy Estrada. Ito hinalikan pa ang presidente para na hindi sila naniniwala na ganitong kabilis ang mga pangyayari na napaltan siya kagad bilang Pangulo ng Pilipinas. At ito nga yung convoy na paalis kanina sa PSG Park sa Malacanang patungo sa Polk Street sa Green Hills sa bahay ng Pangulo. Okay. Yes, DJ. So, decided na ba si Pangulong GMA, Gloria Macapagal Arroyo, na dyan rin siya sa Premier Guest House sa titira? As per security regulations PSG, the head of state or the president should stay sa presidential residence. That secure nga ang area na to. Pero hindi pa siguro sa mga susunod na araw dahil ayon kanina sa PSG ay kailangan nilang i-check muna ang lugar. Siyempre, kailangan linisin, mag-prepare at makipag-usap pa doon sa advance team ng bagong Pangulo para sa mga paghahanda kailangan gawin dito sa Malacanang. Salamat, DJ. Yes, Jessica. DJ Santana nagulat para sa Brigada Center. Nice rin. PSG Park kung tawagin. Dun yung headquarters ng Presidential Security Group. At paglabas nga ni Pangulo Estrada doon ay naging witness kami dun sa pagsalubong sa kanya ng mga parang tagahanga niya doon, yung mga residente doon sa paligid. At yung video na yan ay hinarang na sa ng mga tagahanga niya at pinapababa nga. Nakikiusap na bumaba siya. At nung bumaba nga siya, medyo nagkaroon ng hysteria yung ilang mga talagang humahanga sa kanya. At may isang babae dyan na naging mapalad talaga na siya yung niyakap ni Pangulong Estrada at ang higpit-higpit pa ng yakap.
Sandra, yung first family, napansin ko dito sa kotseng to, magkasakay si Mayor Jinggoy at si Presidente Estrada. No? Nasaan yung ibang miyembro ng pamilya? Nasa ibang sasakyan. At bukod sa kanila, meron pa kaming nakita na na ilang parang mga relatives at supporters. Tapos meron pang may isang nag-comment na PSG na yung mga kasama nila sa bahay, parang tumutulong sa kanila dun sa presidential residence, ay parang kasama rin nila na umalis at nagtungo sa San Juan. Anong assessment mo sa temperament ng Pangulo? Galit na galit ba siya o maluwag na sa loob niya ang naging mga pangyayari sa araw na ito? Parang may nakita ka bang rancor, ika nga sa Ingles, sa kanyang puso? Ang nakita ko sa kanya kanina, natatouch siya doon sa ginagawang pagpapaalam din sa kanya ng mga taong nakatrabaho niya. At yun nga, yung babae kanina na habang niyayakap siya ay sinasabing huwag kang mag-resign, huwag kang mag-resign. Anong reaction niya pagka sinasabihan siya ng ganon? Nakita namin naiyak si Presidente Dahil hindi siya, technically speaking, Sandra, di ba hindi siya nag-resign? He just left Malacanang. At yun ang isa sa mga gusto nating maliwanagan ngayon kung ano ba ang kwalifikasyon ng batas at ng ating pong konstitusyon hindi sa bagay na ito. Oo. Ang nakita ko, Jessica, yung mata niya namumula nung una. At pagkatapos nung niyakap na nga siya nung babae at ayaw siyang bitiwan, medyo napaiyak na rin siya. Pero pinigil niya kaagad sumakay siya kaagad dun sa kotse. Tapos nakita ko medyo napapalulun siya. Ganun, parang touch siya talaga. Kasi di ba kaninang umaga hindi... Naging matagumpay ang People Power 2 sa EDSA sa sunod-sunod na malawakang araw na demonstrasyon sa EDSA Shrine. Kahapon marahil ang pinakamadamdaming araw nang magulat ang EDSA. Iwalag ng ilang miyembro ng gabinete ng administrasyon, matataas na opisyal ng pulisya at militar, kabilang sina Defense Secretary Orly Mercado at AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Nagpahayag si General Pantilo Lacson na inaalis na ng Philippine National Police ang kanilang suporta kay Pangulong Estrada. And in order to maintain the integrity of the PNP institution, we are therefore officially declaring our withdrawal of support from the Commander-in-Chief, President Joseph Ejercito Estrada. Para mapatalsik itong siya. Samantala, 2 beses na nagbigay ng pahayag ang Pangulong Estrada. Una, nang atasan niya ang kanyang mga abogado na payagan ng buksan ang kontrobersyal na envelope. Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta't ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Pero naunawaan ko rin ang ating bansa ay lubhang nahahati sa ngayon sa isyung ito para maibalik ang pagpapatuloy ng prosesong naayon sa ating saligang batas. Pag-uutos ko sa aking mga abogado o Defense Council na sumang-ayon na buksan ang pangalawang sobre. At ang pahayag ni Pangulong Estrada matapos ang presidential snap election sa darating na Mayo, kung saan hindi raw niya ito lalahukan. I know that my mandate to lead our people will remain in question from here on, regardless of the outcome of the trial. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections na gaganapin sa darating na Mayo. Subalit tumanggi ang daang-daang libong mga tao sa EDSA at sa halip ay binigyan ng Pangulo ng 6 a.m. deadline ngayon bago sila magmarcha at paligiran ang Malacanang hanggat hindi siya napapaalis sa pwesto. Nabuo naman ang transition team na mag-aasikaso ng malumanay na transition of power mula kay Joseph Estrada papunta kay Gloria Macapagal Arroyo. Ang 3-man panel ay binubuo ni na dating Defense Secretary Renato de Villa, dating Budget Secretary Alberto Romulo at Congressman Hernando Perez. Nel Rodriguez po ang inyong kabrigada.
pagbaliktad ng mga kilalang opisyal ng militar at ng PNP. Isa rin po sa mga tinuturing na turning points ng People Power 2 ay ang pagbaliktad naman ng ilan sa mga kilalang artista na itinuturing na kapamilya at kaibigan ni Pangulong Estrada. Artista ang nagbitbit sa isang popular na vice-presidente para maging isang presidente taong 1998. Matapos naman ng 2 taon, mga artista din ang isa sa naging bida ng taong bayan para hikayating bumaba na sa pagkapresidente ang dati nilang kaibigan. Bago mahuli ang lahat, bumaba ka na. Marami na naghihirap na Pilipino. Na ito na ho yung pagkakataon na magkasama-sama ang lahat. Nang sa ganun ho ay maituwid ho natin kung ano man yung mga pagkakamali na nangyari doon sa liderato ng ni ERAP. Ayon kay Ate Guy, pinagsisihan na niya ngayon na naging instrumento siya sa pag-upo ni Estrada sa palasyo. At ang masasabi ko po doon ay luha, sighati at siguro kung luha yung isang drum ho at apaw yung isang drum ng luha yun sa dinanas ko po nung kampanya para lamang matulungan si ERAP. Sa tagal ng kanilang pinagsamahan, mahaba raw ang listahan ng mga pagdurusan niya sa piling ni Estrada. Kitang-kita naman ho natin kung ano yung nangyayari na talagang hindi maganda. Sa akin nung kasi, kahit kung ganito ako, alam ko rin yung mali at tama. Kahit na yung tao, sabihin po natin na mahal ko, pero nagkamali at yung pagkakamali niya ay sobra pa, hindi naman nun siguro ako papayag na yung bang baliwalain. Naging napakahirap naman para kay Bong Revilla ang pagkalas kay Presidente Estrada. Bukod sa ninong niya sa kasalang artistang presidente, ay matalik pa niyang kaibigan si Presidential son Jinggoy Estrada. Very painful. Mahal ko Ate Pangulo, but Mr. President, Ninong, I think you have to step down habang may nagmamahal pa sa inyo. Masakit. Ay, nabi ko pa rin. Hindi naman ako ipokrito para sabihin na natutuwa ako rin sa marami. Sumarilog ko. Pero, pagamat nagawa mo na yun, kung nakikinig ka man, napapalood mo ako. Tingnan kita. Mahal pa rin kita. Ngunit sa kabila ng pagkakaibigan at malalim na pagsasamahan, ang panawagan ng taong bayan ang naging dahilan umano ng kanilang paninindigan. Pakahirap na desisyon. Nagtulak sa akin dito, kumbaga, yung nangyayari na sa atin masyado nang mahaba ito. No? Habang tumatagal yan, talagang walang pupuntahan ng ating bansa. Huwag na ho tayo magbulag-bulagan, huwag na ho tayo magbinibingan, at alam natin ho kung ano yung nangyayari. Sa kasalukuyan, mga bida sa pelikula ang nagiging bayani ng mga taong bayan na iniluluklok sa politika. Kung hanggang saan mananatiling matapat sila sa paninilbihan ay panahon lamang ang makapagsasabi. Baka matapos lamang ang ilang eksena, sila rin ang magiging kontrabida. Ako si Lars Santiago, ang inyong kabrigada.